Hangtod sa Indo kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot, gunyan, uya ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Maray na pagkaaga mga tugang, oras alas 6:22 nin pagkaaga, aldaw kita ngunya nin Hunyo 26, 2022. Ini po si Christine Longabella, makakaiba na nindo para sa Legally Yours GB Dapat Aram Mo Sunday Edition. Good morning, Kuya Jing. Good morning, Kuya Nems. Good morning po sa gabos na paraan tabay mapa-Facebook Live sa DZGB News Online or sa radyo. Good morning. So mga turugon pa po dyan, all rise. Kasubang gibaya mga tugang, yaon kami dyan sa Marison Hotel. Once again, congratulations and non-stop congratulations to my fellow lawyers from UST Legazpi College of Law. Congratulations mga panyero and panyera. So mga tugang kahapon sa Legally Yours GB Dapat Aram Mo na programa, nakaibanan ta si Kuya Mike and syempre igwa din kitang guest attorney na si Attorney Ryan Paul Olfindo kahapon, tinukarta ang manungod sa child support. Kung ano ang pwedeng i-file na case against sa ama kang aki na amo magtaonin suporta, su proseso kang pasunod-sunod, so mga dokumentos na kaipuhan as in pag-execute kang judgment kang korte kung magdesisyon man ining pabor duman sa nag-file. Ini mga tugang na daipagtaonin suporta or particularly sa aspect kang financial support sa aki, saro ini sa kadakul-dakul na kausa kung nata rampant ang satuyang child labor digdi sa Pilipinas. Syempre, di ba, dai natatauan nin mga kinakaipuhan niya so aki, particularly nga ni sa financial support, kaya napipiritan ining magtrabaho. Igwa mga tugang na sinurat na bareta si Direk Edwin Peralta, hali ini sa satuyang DZGB News Base. Sabi digdi mga tugang, nasa 90,000 na mga aki ang hinali sa paggibo ni maraot na trabaho
puunan kan Department of Labor and Employment ang pag-profile sa mga child laborer. Sinabi ni Labor Secretary Bebot Abelio na ang inisyatibo may kamawutan na makahaman nin database na masirbing basihan para sa pagtaon nin tamang serbisyo as in intervention na kinakaipuhan para haliun ang mga aki sa child labor. Ang profiling susog sa kamawutan kan Philippine Development Plan 2017 to 2022 na bawasan nin 30% ang mga kaso nin child labor sa nasyon. Ini pa mga tugang, nag-apelar ang Commission on Human Rights sa bagong administrasyon na tauanin atensyon ang issue ng child labor sa nasyon. Sa indang sinabi na kaipuhan ng tapuson ang child labor asin dapat may gigibuhon ng magkakanigong lakdang tanganing masimbagan ini. Maski nga ni sarong krimen, alagad, kadakol na mga aki ang napipiritan na magtrabaho dahilan sa sobrang pagtios asin kawaranin access sa edukasyon. Idinagdag paman ka na Commission on Human Rights na dapat nagaadal ang mga aki asin dain na sa abagak ang responsibilidad tanganing buhayon an sa indang pamilya. So yan mga tugang dyan maikot ang satuyang topic for today sa satuyang Legally Yours GB Dapat Ara Mo. Ang manungod po sa child labor. Ano ang mga batas na nagko-cover kaining child labor digdi sa tuya sa Pilipinas? Ano ang mga dai pwedeng trabaho para sa mga aki? Or pwede bang magtrabaho ang mga aki? Pigtutugutan ba iyan kan sa tuyang mga batas digdi sa Pilipinas? Pira ang edad na pigtutukoy na aki digdi sa satuyang batas na dai pwedeng magtrabaho kung dai man pwede? So yan mga tugang ang sa tuyang topic. Pwede po kamong magpartisipar. Mag-text lang po sa 099153758812. As in, pwede man po kamong mag-comment sa tuyang live sa DZGB News Online. Happy ever after in the marketplace. Jasmine lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the Once again, ini po si Attorney Christine Longabella. And mabalik po kita, makalihis ang nagkapirang pagirumdum. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Wilkins Pure. Para sure, mag-Wilkins Pure. Spray pampahilang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep. Mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Sa pag-aasikaso ni Niba, dai paglingawan ang sadiri. Para sure, mag Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Base sa maghapon, alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Mga tugang, nagbabalik ang Legally Yours GB Dapat Aramo Sunday Edition. May ano kita, nadadangog po Kuya Nems. So background music. Nata daw nawara ining obladi-oblad data. Bata ini ang nagpapabuhay kang sa tuyang dugo. Okay. Nawara talaga. O sige, oro atya na lang. So mga tugang, tukaron ta na ang manungod sa laws na nag-mention about sa child labor. Igwa kita mga tugang nin Republic Act 9231 as amended by Republic Act 7610. Ang Republic Act 7610, iyo ini ang batas na pinaka nagpoprotehir sa mga kaakian digdi sa Pilipinas. Bigpoprotehiran po sinda kang sa tuyang state against abuse, exploitation, discrimination. So, padabaon mga tugang kang sa tuyang state, kang sa tuyang batas digdi sa Pilipinas, ang sa tuyang mga kaakian. So, ang pigme-mention digdi sa Republic Act 9231 mga tugang na nag-amyandar sa Republic Act 7610, ang aki na pigme-mention digdi, so mga may edad na below 15 years old. So, pag sinabing below 15 years old, syempre, bako kaiba so, exactly na 15 years old. So, 14 years old pababa. Yan mga tugang ang covered kang sa tuyang batas na ini na Republic Act 9231. Iyo ini ang mga tugang ang mga bawal na gibuhon as employee or mga dai pwedeng pagpatrabahuhon. Ala, dahil pa pala na ako pwedeng pagpatrabahuhon. Below 15. Anyway, so yan mga tugang. Pag below 15 years old, shall not be employed po. Dahil pwedeng pagpatrabahuhon. Alagad igwa kita nin nagkapirang exceptions. So, iyo ini ang instances kung saan pwedeng patrabahuhon ang aki na below 15 years old. Kung suaki, nagtatrabaho directly sa irarong kang responsibilidad kang mga magurang kaini o legal guardian. As in, ang iba pang mga empleyado sa piglalaugan kan aki na ini o mga katrabaho niya, gabos mga kapamilya niya man or members of his or her family.
Ano ang example kang sitwasyon na ini? Halimbawa mga tugang, igwa ka mo nin business. Ngaya restaurant. Tapos suaki mo sa parahugas. Araw ka to, igwa ka mo business nin tubigan. Minsan nagtatabang suaki mo. 'Di ba? Duman sa business nindo, igwa ka mong farm. Nagaawan duman suaki mo. Yan ang mga halimbawa kung saan pwedeng magtrabaho suaki. Alagad igwa pa ininin mga kondisyon. Dapat bako delikado sa trabaho sa buhay kan aki, bako delikado sa iyang safety, sa iyang health or salud, asin sa iyang moralidad. Bako dapat maapektuhan kan trabaho sa normal na development kang aki. Paadalon dapat kang magurang o legal guardian su aki. Siyempre, given naman na iyan, actually, di ba? Maski dai siya nakapalaog sa batas, siyempre, aki mo yan. Kaipuhan mong suportahan, kaipuhan mong paadalon. So, trabaho kan aki, related sa public entertainment or information. Saro pa ini mga tugang na instance kung saan pwedeng magtrabaho sa child below 15 years old. Public entertainment or information. Sa cinema, sa theater, sa radyo, TV, or other forms of media. Narumduman nindo so nagsikaton baga na aki ka ito sa sarong TV network. Si Raiza May, so nagburubayli baga. Ano ko yan so nagkurukembot. Yan, si Raiza May, very trending ka itong panahon. Saro iyan sa classic example kung saan nagtatrabaho so aki sa public entertainment or information. So pwede din ito. Alagad, igwa na naman ini mga tugang nin kadakol na mga kondisyon. Employment contract. Tapos duman sa employment contract, ang nakipag-agree so magurang o legal guardian duman sa employer. Express agreement of the child if possible. So dapat may consent din kang aki kung talagang tataon naman siya, 'di ba? Pwede na siya magtaonin consent. Dapat may consent kang aki. Alagad so mga sa commercial baga, sa mga advertisement na nahihiling ta sa TV. Mga model kang ang mga model kang mga cereal, mga gatas, diapers. Yan. Paano man mataong consent so aki? Baby pa, 'di ba? So okay lang din 'yon. And dapat igwanin approval mga tugang kang Department of Labor and Employment. Okay. Tapos igwain ni nagkaperang requisites. So employer dapat siguruhon ang protection, health, safety, morals, and normal development kang aki. So employer dapat mag-secure nin work permit hala sa Department of Labor and Employment. So yan mga tugang ang instances kung saan pwede magtrabaho so aki na below 15 years old, and yan man sa mga kondisyon na dapat mag-comply so employer, so magurang, so legal guardian. Pag ang aki mga tugang below 15 years old, so nasabi ta na, 'di ba? So mga instances kung saan pwede sindang magtrabaho. Alaga dapat bako malampas sa 20 oras kada semana. Again, pag below 15 years old, ay dapat malampas ang saindang trabaho 20 oras kada semana. Halapirang oras na ako nagtatrabaho sa sarong semana. Bawal pala nito, below 15. Pag mga tugang naman 15 years old, pero below 18,
So, from 15 years old to 17 years old, dapat ang trabaho ninda, kung laog duman sa mga exceptions na pwede sindang magtrabaho, bako dapat malampas sa 8 hours a day. I mean, pwede. Maski bako ini within the exceptions sa indang trabaho, pwede. Kasi below 15 lang ang tigtaramta na bawal talaga, and sa mga exceptions, ito sinasabi takasubago. Pero pag 15 years old but below 18, pwede sindang magtrabaho maski bako laog sa exceptions. Basta dapat bako malampas sa 8 hours a day and 40 hours a week. Dahil malampas sa 8 oras kada aldaw, as in 40 oras kada semana. Yan pag 15 years old to 17 years old. Kapag below 15 years old naman, bawal magtrabaho from 8 in the evening to 6 in the morning. Pag 15 years old but below 18 years old, bawal magtrabaho from 10 in the evening hanggang alas 6 nin pagkaaga. So yan mga tugang ang mga nagkapirang kondisyon, as in exceptions, kung saan pwedeng magtrabaho suaki na below 15 years old. Ano daw inita nang wara sa tuyang oblad Bata giganahan ako kasubago. Uy, by the way, congratulations pala sa mga cum laude din kang Bicol University. Ayan, congratulations daw po kay Vince Vibar, magna cum laude sa Bicol University. Congratulations, Vince. Friend, ini kang sa kuyang tugang na si Vince Vibar. Yan. Tularan si Vince Vibar. Yan, magna cum laude daw po sa Bicol University. Siguro napapaisip ka mo, so instances kung saan pwedeng magtrabaho suaki. Sisay ang magamit kang mga sahod niya. 'Di ba? Sa ito pwede gamiton. So magurang ba ang pwedeng magamit? Since aki pa sa nangaani? Or sa aki lang ba dapat sa iyang mga sahod, mga talent fee? 'Di ba? Example naman sa radyo palan. Tapos ginamit sa boses kang aki for a commercial or advertisement or for a radio program. Pwede din ito kasi public entertainment, 'di ba? So mga tugang, primarily ang wages o sahod, salaries and income kang aki na pwedeng magtrabaho duman sa nasabi ta kasubago na mga instances na pwedeng magtrabaho so aki. Primarily ang ownership kang sa iyang mga sahod, ini dapat ang masimbag sa iyang support, education, as in iba pang mga pangangaipo kang aki. So sa aki talaga, primarily, ang ownership. Maski may magurang pa siya man giraraiso nagtrabaho, syempre. Siya man giraraiso napagal. So again, primarily, sa aki dapat po ang ownership kang sa iyang sahod and income. Secondarily naman mga tugang, mapapaduman su sahod kang aki na pwedeng magtrabaho under our laws sa pangangaipo kang bilog na pamilya. So secondarily lang ini. Pag sinabi tang secondarily, siguro pag may sobra lang, yon. Basta dapat ang pagtatawan prioridad kung mapapasain sa sahod ka ang aki, sa iya dapat. Okay, para sa iya education,
medical attendance, support, duman, pinaka dapat na mapaduman sa sahod. Secondarily naman na mapapaduman sa collective needs kang sa iyang pamilya, pwede din naman. Alagad, bako dapat masobra sa 20% kang income kan aki ang para sa pangangaipo kang bilog na pamilya. Example, nakaipon so aki 100,000 pesos. 20,000 lang duman o 20,000 ang pwedeng mapaduman sa collective needs of the family. So 80,000 sa aki ito. Duman primarily mapapaduman sa sahod na 80,000. Pero igwa din sa batas na ini na pigsasabi kung saan may trust fund dapat sumagurang para duman niya ilalaag so income kang aki, and then upon reaching the age of majority kang aki, duman niya nagagamiton sa kwarta niya. Ta syempre, dahil pa man siya tatao kung paano gastusin sa kwarta niya, di ba? Isa-set aside mo na ito kang magurang para sa iyang edukasyon, asin iba pang pangangaipo. Sabi pa mga tugang sa tuyang batas, no child shall be engaged in the worst forms of child labor. Worst forms of child labor. Ano ini? Ini mga dai talaga pwedeng maging trabaho kang mga kaakian ta. All forms of slavery. Pagsuserbisyo kang aki, ginibo mo ang pambayad sa imong utang, sa utang ng magurang, 'di ba? Igwang mga aruga ini na mga magurang, mautang ngaya ako sa imo. Ang pambayad ko kung kaipuan mong para labang ngaya, di ibawas mo na duman. Palabawon ko sa imo so aki ko. Bagay kong arugaan. Bawal yan. Prostitution. Syempre, aramtaman yan, di ba? Bawal talaga i-engage, maski nga ni iba ko aki, bawal i-engage mo ang sarong babae o lalaki sa prostitution. What more kung aki? Dangerous drugs or other illegal activities. Mga trabaho na delikado sa salud or health, safety, and morals kang aki. So na-expose so aki sa physical, emotional, sexual abuse and sa mga trabaho na highly stressful para sa aki. Dai po yan pwede. So mga trabaho na underground, ini rampant ini mga tugang sa mining baga. Mga mining, dakol na mga aki, mas nga ni digdi sa Satuya, sa Bicol. Dakol digdi, mga aki na pig-e-employ sa mga mining. Bawal po yan. Mga trabaho underwater. Mga dangerous heights. So mga acrobat baga, mga nagsisirkus-sirkus, di ba? Kung nakahiling na kamong mga circus ka ito, syempre ngunyan, dahil naman masyado nagka-COVID nga ni kita. Usually dakol, di ba? Mga nagsisirkus-sirkus na aki. Yan. Alagad igwa din ito nin exceptions kung saan pwede man. Basta bako dapat masyadong delikado, as in ang mga katrabaho niya, mga kapamilya niya, as in napapaadal man giraray so aki. Yan, depende man giraray. Pero so talagang alangkawon baga na papatulay-tulayon mo sa lubid. Delikadoon ito,
Bawal ito mga tugang. Kung sa trabaho kang aki magamit ng dangerous machinery, equipment, tools, yan, bawal din. Ano daw magayon na example man ka ini? Siguro mga nag-aayos kang mga auto. 'Di ba? Below 15 years old. So papasurukon mo duman sa iraram kang auto. Mas magamit siya nin mga delikado na tools, mga machine. Bawal yan mga tugang. Dahil pwede ang aki i-employ, ipatrabaho bilang model sa mga advertisement na nagpopromoter nin alcoholic beverages o alak, sigarilyo, gambling o sugal, as in pornography. So kung kasuba ko na mention ta na pwedeng maging model baga so aki, mga pampers, gatas. Pero kung imo-model niya alak, sigarilyo, syempre dahil pwede ito mga tugang. So sisay ang pwedeng mag-file nin complaint. Kung may naaraman ka mong aki, napipatrabaho maski bawal. Below 15 years old so aki, as in bako siya covered duman sa mga natukarta na exceptions kung saan pwedeng magtrabaho so aki. Sisay ang pwedeng mag-file nin complaint. So offended party, o so aki mismo kung kaya niya na alaga dapat asistiran ini kang sa iyang magurang o legal guardian. So parents or magurang or guardian, ascendant, social worker hali sa DSWD or Department of Social and Welfare Development, social worker hali sa lisensyadong child caring institution, barangay chairman kung saan nangyari su violation o kung saan nakaistar su aki o kung saan nagtatrabaho su aki. Pwede po ang barangay kapitan na ang iyong ma-file kang complaint on behalf of the child. At least 3 responsible citizens kung saan nangyari su violation. O maski wala ka pala na posisyon sa indong barangay, bako ka man kagawad, bako ka man barangay chairman, pwede po na iyo ang ma-file kang complaint. Kung may na-witness hinda na aki below 15 years old na pipatrabaho. At least 3 responsible citizens, concerned citizens. Magdiretso na lang po kamo sa Department of Social and Welfare Development. Duman po kamong magreklamo una. And then, of course, igagayad po ninda kamo kang step by step nagigibuhon. Okay, para matabangan ta po so aki. Sa pig-file ang complaint na ini. Sa family court, mga tugang. Ang family court iyo iyan so may jurisdiction na pigaapod kang cases na arog ka ini. Hilingon ta daw ang sa tuyong Facebook live. Okay, igwa naman ang gad kitang mga comment digdi. Good morning po, Attorney Tin. Watching si Joseph Nares. Good morning, Joseph Nares. Good morning po, Ate Charo Abraham. Good morning po kay Sir Rogel Maranyo. Good morning po kay Sir Lek A. Kinalayo. So sana mga tugang
Sana mga tugang may naukudan na naman kamo para sa satuyang Legally Yours GB Dapat Aramo Sunday edition. Lalo na't magayon man ang kaso na ini na child labor. At least matatabangan ta sa mga kaakian, di ba? Sabi ko nga ni kasubago sa giraray padabaon po kang satuyang nasyon, kang satuyang state, ang mga kaakian tadigdi sa Pilipinas. Kaya sana padabaon taman sinda. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Kaya habang aki pa, tabangan ta na sinda. Diba? So pag-mold kang sa indang holistic growth habang aki pa, dapat po nagigibutan na iyan habang aki pa sinda para magdarakula ng mga marhay na tao. Diba? Oras po 3 minutos bago mag-alas 7 nin pagkaaga. Salamat po sa pag-antabay. Antabayanan po kami ni Kuya Mike Giraray sa Legally Yours GB Dapat Aramo. Every Saturday po yan, 11 to 12 noon. And every Sunday, ako po si Attorney Christine Longabella. Every Sunday, 6 to 7 in the morning. Sa lado technical, nakaibanan ta po si Kuya Ramir Tanay, as in si Kuya Nems Flora, as in once again, ini po si Christine Longabella. Happy weekends! Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast